Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sabi mga kababayan dito sa balita sa Philippine Star, Duterte family wants former president to face death in the Philippines. Yan ang balita mga kababayan ngayon. Gusto daw ni Sara at yung pamilya na yung dating Pangulong Digong kung mamamatay dito sa Pilipinas. Di ano yan na Mr. Maravillas ang masasabi mo, that is normal sa family siyempre. Kahit sino man pong pamilya, lalo't matanda na po yung dating Pangulo, yan yung kanyang loloobin siyempre. Kaya lang yung dating Pangulo, nahaharap mga kababayan sa crimes against humanity. Na sabi nga natin na mga kababayan sa mga previous commentaries natin, ito naman po ay consequences ng kanyang mga kagagawan. Kung siguro walang EJK na nangyari, hindi niya ginawa yung EJK as lumalabas policy ng kanyang administration, di sana matiwasay siya mga kababayan na nasa pag-retire, spending the rest of his life dito sa ating bansa. So no one is to be blamed mga kababayan sa nangyari sa kanyang sa kanyang buhay. Lahat ito consequences ng mga mali niyang ginawa. Parang yung impeachment laban kay Sara Duterte. Kung hindi siya nagbanta, tama yung kanyang paggamit sa confidential funds at tama yung kanyang declaration ng SALN at walang nangyaring bribery nung i-appoint siya as DepEd Secretary. Hindi sana siya, mga kababayan, naharap sa ganitong klase ng kaso, impeachment case before the Senate. So ito bunga ng kanilang mga maling ginawa. But anyway, mga kababayan, ibigay ko muna sa inyo ang kwento rito sa Philippine Star. As a Filipino, sabi po ni Sara Duterte, as a daughter, we want him to die on Philippine soil. Sabi po ni Sara. The family hopes former President Duterte will die in the Philippines should he pass away before the conclusion of his case before the International Criminal Court. Vice President Sara Duterte said kahapon po sa interview. Nandyan talaga yung possibility. There is always the possibility that he will pass inside the prison. And that is something that I already discussed with President Duterte. That is why he gave his instructions in case he dies in prison. But of course, as a Filipino, as a daughter, we want him to die on Philippine soil, sabi po ni Sara. So sabi dito sa balita, while acknowledging that her father is now under the ICC's jurisdiction, Sara questioned the court's impartiality and maintained that he had been treated unjustly. Malabo man po mga kababayan na si Digong is treated unjustly. And in fact, very humane yung pagtrato sa kanya ng International Criminal Court. As compared mga kababayan, yan mga dayo yon. Hindi mga Filipino, yung mga judges ng ICC. Pero trinato siya bilang isang tao. Trinato siya ng makatao. Although yung krimen na kanyang kinakaharap, crimes against humanity. Kung saan yung kapwa niya Filipino, mga kababayan, ay pinagpapatay kasama yung 126 na mga bata as young as 1 year old. Imagine that. Yun talaga ang unjust. Di ba? Pero siya po trinato
ng maayos sa International Criminal Court. May sariling doktor na nag-asikaso at maganda yung facilities, may library, nakakapagpanood siya ng television, hindi tulad ng mga priso dito sa Pilipinas. Masarap yung pagkain niya, mga kababayan doon. At secured siya, mga kababayan. Yung pagbisita ng kanyang mga pamilya ay assured, international, global standard po yung facility kasi International Criminal Court po siya. So yun, mga kababayan, ang katotohanan dyan at yung sinasabi niyang impartiality, walang rason na maging impartial. Yung impartiality na ibig sabihin, hindi siya kini-question niya yung impartiality. Ibig sabihin, tingin nila partial, biased. Kasi yung pagiging patas or impartiality, yun ang kini-question niya. Walang rason na maging bias yung International Criminal Court. Tama po mga kababayan kasi yung akusasyon kasi niya malayo sa katotohanan na yung ICC daw tuta ng Marcos at saka tuta ni Trillanes. Saan ka po lutin yan? Sino naman ang maniwala na pati yung ICC, sabi ninyo weak leader si President Bongbong, pagkatapos tuta na ang ICC ni Bongbong Marcos. So pag ganon, mga kababayan, di baliktad sa inyong sinasabi na weak leader, strong leader. Kasi kaya niyang impluensyahan maging yung ICC. So inconsistent kayo sa inyong mga sinasabi that the president, kaya hindi ninyo magustuhan yung presidente kasi weak. Sabi ni Sarah, wala man na niya akong personal na away kay BBM. Ang ayaw ko niya sa kanya kasi weak leader siya. As in yung Pilipinas is now in chaos. Yung trouble po dito sa Pilipinas, ang may gawa po kayo at yung mga kaalyado ninyo. Yung mga rallies kayo may gawa. Di ba? Mabuti nga yung mga militant organizations, di ba? Mga leftists, mabuti pa, hindi kasing gulo, mga kababayan ng mga maisog rallies. Hindi kasing gulo ninyo po dyan sa kampo ng mga Duterte. Destabilization yung ginagawa. Kaya puro baliktad, mga kababayan ang sinasabi ni Sara Duterte. Sabi pa dito sa balita, mga kababayan, since he is already under the ICC jurisdiction, we try to support it. But of course, as a daughter, as Filipinos, we have feelings about how objective the ICC and officials, people inside the ICC are about the case. And of course, we feel that there was really an injustice with how he was taken from our country. Kini-question niyo yung injustice, yung AJK, hindi niyo kini-question. Nakalimutan kasi ni Digong na umalis sa Interpol. Umalis siya, nag-withdraw siya as member ng ICC, pero not as a member ng Interpol. Yan kasi, di ba, mga kababayan, may obligasyon po tayo sa Interpol, mga kababayan. Kaya, yung ating Pangulong Bongbong, hindi nag-cooperate sa ICC, pero nag-cooperate siya sa Interpol. Di ba? Ganon ang nangyari, mga kababayan, kay Digong. Wala kasi kayong karapatan na magreklamo ng mag-question tungkol sa injustice. Wala kayong moral authority to demand justice. Di ba? Nagdi-demand kayo ng justice, kayo yung gumawa ng injustice. Manahimik na lang po kayo.
Kasi yung inyong mga statements, puro nagba-backfire po sa inyo. Sabi pa rito, the Vice President expressed concern over her father's health, particularly a skin condition she noticed during her visit, saying she had already referred the matter to his lawyers. Bakit sa abogado ninyo ni-refer yung skin disease ng tatay ninyo? Dapat ang kinausap ninyo yung attending physician niya, yung doktor. Hindi man yun magagamot ng abogado. Mali yung referral po ninyo. Ni-refer sana ninyo doon sa clinic ng ICC. Di ba? At saka concern na concern kayo tungkol sa bedsore ni Digong sa skin disease. Buti nga yung tatay ninyo may skin pa. Di ba? Yung mga biktima ng AJK, lahat na buto. Yung iba abo. Sumama na sa lupa. Lahat na kaluluwa. Yung tatay ninyo, buhay na buhay at may skin. Normal naman po yon paminsan sa tao yung magka-skin disease. Tama po mga kababayan? Skin disease lang, nagreklamo na kayo. Masyado naman kayong masilan at saka demanding. Diba, mga kababayan? It is a cause for concern. Yes. Is it a cause for concern na niya? Yes. I referred it to the lawyer because I said PRRD cannot explain where it started on how he got it. He just knows that he's itching. Kinakati, mga kababayan, daw yung katawan ni Digong. So, at least si Digong, mga kababayan, may pangangati pang nararamdaman. Di ba? Mga kababayan, all the sensation, nararamdaman siya kasi buhay pa siya. Pero yung close to 30,000 na mga victims ng AJK, wala na. Tapos na. Bumalik na sa lupa, mga kababayan, yung kanilang katawang lupa. Bulok na yung kanilang katawang lupa. Dahil sa kill ni Digong, mga kababayan, na hanggang ngayon, naghihintay pa rin ng hustisya yung kanilang mga pamilya. So sabi niya, so as much as possible, we do not want any part of his body to be injured. Very concerned siya na magka-injury yung katawan habang wala siyang paki doon sa mga napatay dahil po sa pamamaril, kill ng mga pulis na inutusan ni Bato de la Rosa dahil sa kanyang kill policy. According to Sara, the detention facilities health unit had already applied cream to the rash. Mga nonsense itong mga ganitong mga issue ni Sara Duterte. Iniiba niya kasi, mga kababayan, yung topic para pag-usapan si Digong, hindi yung kanyang impeachment case sa Senado. Mapagtakpan yung paggastos niya ng confidential funds at yung na-detect na 6.77 billion ng AMLAC. Kaya ang kwento niya kung ano-ano na lang. I asked the lawyers if he could let us, the defense group in the family, know what it was so that PRRD could be told to avoid things that could trigger that on his skin. Kinakausap yung abogado, hindi yung doktor. So that it would not get infected, sabi po ni Sara. Adding that the red spots on her father's back had already dried. Concern na concern siya, mga kababayan, doon sa nangangati sa likod ng tatay niya. Appealing to the ICC to speed up the proceedings after he set the trial for November
it set the trial for November 30, 2026. Sarah said, there is a presumption of innocence, always for an accused. We can only request and plead with them to speed up the trial because he is already 81 years old and he cannot afford to stay in detention for 3, 4, 5 years more. Kayang-kaya ni Digong. Sabi niya na ready daw siya na mabulok sa kulungan. Yan sabi ni Digong. Inamon niya yung ICC at pinagbantaan pang sisipain niya. Hanggang ngayon, hindi pa magawa ni Digong na masipa yung ICC. And you talk of presumptions of innocence ni Tatay Digong mo. Kumusta naman yung presumptions of innocence ng mga biktima ng AJK? Ng war on drugs ni Digong? Na once na natukhang, tapos ka na. Di ba? Walang mga presumptions of innocence. Basta nasa lista, tapos ka na. So yan man lang po ang short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.